Go. Magandang umaga. Bago kami magsimula, ay nais muna namin ipakilala ang aming kasama. Ako si Angel Nicole Malinda. Ako po si Jerry Molina. At kami ang pangkat-anim na siyang magbabahagi pagtungkol sa pagsulat ng lakbay sa Naysay at ng pictorial essay. Mahilig ko mga maglakbay o sarasyay sa iba't ibang lugar. Ano naman ang mga lugar na napuntahan mo at ang iyong labis na naibigan? Ang paglalakbay ay isang masimuling karanasan ng pagtuklas sa iba't ibang sulok ng mundo, kung saan ang bawat hakbang ay nagbubukas ng bagong tanawin, kultura at pagkakataon. Kaya naman, ang ating kilalanin ang anyo ng politika na naglalakbay sa Naysay at kung paano ang pagsulat ito. Ang lakbay sa Naysay ay tinatawag din travel essay o travelogue. Ito ay isang uri ng lathalain na ang pangunahing layunin ay maipakita ang mga naging karanasan sa paglalakbay. Ayon kay Nolan Carandang, ito ay tinawag na sanay lakbay, kung saan ang terminolohiyang sanaysay ayon sa kanya ay binubuo ng tatlong konsepto: sanaysay, sanay, at lakbay. Naniniwala si Nolan Carandang na ang sanaysay ay pinakamahusay na pamaraan para maipakita ang mga karanasan sa paglalakbay. Nakakalungkot daw sa kanya ang mga paglalakbay na hindi niya naitala, kaya ngayon ay sinusulat na niya ang mga ito sa anyong pasanaysay. Dumako na tayo sa mga dahilan ng pagsulat ng lakbay sa Naysay. Ayon kay Dr. Lidia Antonio sa kanilang aklat na Malikhaing Sanaysay noong 2013, may 4 na dahilan ng pagsulat ng lakbay sa Naysay. Una, upang itaguyod ang isang lugar na kumita sa pagsulat. Isang halimbawa ito ang paggawa ng travel guide kung saan ito ay maituro na isang libangan at hindi naman maaring pagkakitaan. Pangalawa, layunin din itong malikha ng matnubay para sa mga posibleng manlalakbay. Marami ang nakikinabang sa travel log, lalo na ang mga taong nais magkaroon ng paunang kalaman sa lugar na kanilang bibisitahin bago nila ito puntahan. Pangatlo, sa lakbay sa Naysay, maaari din itala ang pansariling kasaysayan sa paglalakbay tulad ng espiritualidad, pagpapahilong o kaya pagtuklas sa sarili. Kadalasang naisagawa ito pamagitan ng daily journal o diary. At pang-apat ay upang napot. Continue. Catherine. Continue. At pang-apat ay upang dokumento ang kasanayan, kultura at geografiya ng lugar sa malikhaing pamamaraan. Tipikal na halimbawa nito ang ginawa ni Antonio Pigafetta na isang Vietnamese scholar sa Pilipinas kasama ni Ferdinand Magellan. Dito naman tayo sa mga dapat tandaan sa pagsulat ng lakbay sa Naysay. Una, dapat magkaroon ng kaisipang manlalakbay sa halip na isang turista. Ang isang manlalakbay ay iba sa isang turista dahil ang manlalakbay ay may layuning maunawaan ang kultura, kasaysayan at pamumuhay ng mga tao sa lugar na pupuntahan. Ang turista ay nagpupunta sa isang lugar para maglibang at makita ang mga magagandang tanawin. Samantala, ang manlalakbay ay naglalakbay upang matuto at maunawaan ang mga bagay sa buhay niya. Sa pagsulat ng lakbay sa Naysay, mahalaga ang mga ito pang makagawa ng isang masining at makabuluhang sanaysay. Pangalawang sumulat sa unang panahon punto de vista. Ang lakbay sa Naysay ay gumagamit ng unang panahon upang punto de vista na nangailangan ng edisyon, paghilak sa sarili at pagpumuni sa mga karanasan at pinahikayat ang manlalakbay na pakipamuhay sa mga tao, subukin ang mga bagong karanasan at maging adventurero upang magiging katotohanan at may daling ang sanaysay. Pangatlo, tukuyin ang pukos na
susulating lakbay sa Nisay. Ang pagtuloy sa purpose ng lakbay sa Nisay ay mahalaga upang matiyak ang sakop ng nilalaman nito at maaari ito ay batay sa human interest tulad ng spiritual na paglalakbay, magagandang kultura, mga karanasan sa paglalakbay, o iba pang mga bakas na may kaugnayan sa pamamagitan ng pagtukoy sa tiyak na paksa. Makakatulong ito upang magkaroon ng delimitasyon sa pagsulat ng lakbay sa Nisay. Pang-apat, magtala ng mahalagang detalye at kumuha ng mga larawan para sa dokumentasyon habang naglalakbay. Ang mga pangunahing gamit ng dapat dala ng pausulat ng lakbay sa Nisay ay ang panulat, kwaderno o journal at kamera. Mahalagang may tala ang pangalan ng mahalagang lugar, kalye, restaurant at iba pa. Ang wastong detalyeng may kaalaman sa mahahalagang lugar na nakita, nabisita o napuntahan ang magbibigay ng kredibilidad sa sanaysay. Makakatulong din ng malaki kung makukuhanan ng litrato o larawan ang mga impormasyon o eksaktong lokasyon o kaya ng mga napakadetalyeng mga mensahe. Pang-lima, lahat ang mga relasyon o mga natutunan sa ginawang paglalakbay. Ito ang nagsisilbing pinaka-puso ng sinaysay kung saan nito ibinahagi sa mga pambabasa ang mga gintong aral na bunga ng epekto ng ginawang paglalakbay. Maaaring talakayin kung paano nabago ang buhay o pananaw ng bayang kung paano umunlad ang kanyang mga naging karasan at mga karagdagan na tukasan mula sa ginawang paglalakbay. At panghuli, gamitin ang kasanayan sa pagsulat ng sanaysay. Dahil sa ang iyong gagawa ay isang lakbay sanaysay, mahalagang taglayin ang may akda ng sapat na kasanayan sa paggamit ng wikang sa pagantang wika. Sikaping susulatin sanaysay na maging malinaw, organisado at malaman. Gumamit ng aklang salita batay sa hilig ng lakbay sanaysay ng iyong bubuo. Maaari din gumamit ng talita, idioma o matilanhagang salita upang higit na maging mas masinig ang pagkasulat nito. Tiyak na makukuha ang atensyon ng magbabasa ang iyong sulat tinta. Hindi na namin isasali ang halimbawa ng lakbay sa Nisay dahil masyadong mataas kung babasahin pa. Gayong limitado lamang ang ating oras. Kaya naman, dumako na tayo sa pictorial essay. Ang pictorial essay ay isang sulatin kung saan higit na nakalarami ang larawan kaysa sa salita o panulat. May pagkakataong nagkakaugnay ito sa isang lakbay sa Nisay, lalo na't karamihan ng lakbay sa Nisay ay may kasamang larawan sa pagsusulat ng larawan. Sa pagsusulat ng pictorial essay, dapat lamang tandaan ang mga sumusunod. Ang paglalagay ng larawan ay dapat nasa isinaayos o pinag-isipan mabuti sapagkat ito ang magpapakita ng kabuuan ng kwento o kaisipan ng istorya. Ang mga nakatalang sulat o katitikan sa bawat larawan ay suporta lamang sa mga larawan kahit hindi ito kailangan na napakahaba o napakaikli. Kailangan makakatulong magbabasa o titingin sa interes ng magbabasa sa katitikang sulat dito. May isang paksa na ibigyang diin sa mga larawan kaya hindi maaaring lagay ng mga larawan may ibang kaisipan o lihis sa paksa na ibigyang diin. Kailangan maipakita sa buang ang layunin ng pagsulat o paggawa ng pictorial essay. Isipin ang mga manonood ng iyong essay kung ito ba ay mga bata, kabataan, profesional, nasa pagitan ng kaisipan at interes, gayon din ang mga salitang gagamitin sa pagsulat ng mga larawan
Ilagay gayon din ang mga caption. At bago kami magtapos sa aming pagkukulat ngayong umaga, nais ko munang linawin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng lakbay sanaysay at pictorial essay para mas lalong maintindihan ito. Ang lakbay sanaysay ay isang uri ng sanaysay na nagsasalaysay ng mga karanasan, obserbasyon at refleksyon ng isang manlalakbay sa isang partikular na lugar o paglalakbay. Halimbawa, kung ikaw ay nagpunta sa Boracay, ang iyong lakbay sanaysay ay makukwento ng mga karanasan mo sa isla, ang mga lugar na pinuntahan mo, ang mga pagkain na natikman mo, at ang mga tao na nakilala mo. Sa kabilang banda, ang pictorial essay ay isang uri ng pagsulat na naglalarawan ng isang paksa o tema sa pamamagitan ng mga larawan at mga ikling katitikan o caption. Halimbawa, kung ikaw ay gumawa ng pictorial essay tungkol sa Boracay, ang mga larawan mo ng mga beach, mga resort, at mga aktibidad sa isla ay magkukwento ng isang kwento tungkol sa kagandahan ng Boracay. Kaya, ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng lakbay sanaysay at pictorial essay ay ang anyo ng pagsulat at ang paraan ng paglalahad ng kwento o ideya. Ang lakbay sanaysay ay isang tekstong pagsulat, samantalang ang pictorial essay ay isang visual na pagsulat. Iyon lamang at maraming salamat.